Hi guys, I'm Rublin Lakyan, and in this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng VirtualBox and kung paano mag-setup ng Ubuntu server sa loob nito. So let's start. So yung first step, punta ka muna dun sa Chrome. Tapos, punta tayo sa official site ng VirtualBox. Ito yon sa may Oracle. Tapos, click lang yung download. Next, pili ka ng version kung ano yung ginagamit mo. So, since Windows yung ginagamit ko, yun yung pinili ko. Next, makikita mo siya dito na nag-download na. Antayin mo lang. Tapos, after nun, click mo lang. Dito na tayo sa pagsasetup ng VirtualBox. Tapos, click next. Ayan. Tapos, I accept. Tapos, next. Next. Tapos, yes. Yes. Tapos, click next. Click install. Antayin lang natin ulit. Ayan. So, after nyan, may makikita kayong finish dito. Click nyo lang yun. So, ngayon, tapos na tayong mag-install ng VirtualBox. And, isunod naman natin yung Ubuntu server. Katulad kanina, punta lang tayo sa may official site ng Ubuntu, which is yung ubuntu.com. Tapos, punta tayo dito sa may download Ubuntu. Tapos, makikita natin dito yung server. Click lang natin yung server. Then, get Ubuntu server. Tapos, banda dito, makikita natin yung mga versions. So, piliin nyo kung ano yung version na compatible sa PC nyo. Mapupunta tayo dito kapag kinlik natin yon. And makikita natin dito sa may download section, makikita natin yung Ubuntu server na nag-download. Ayun yung ISO file na gagamitin natin mamaya sa pag-setup kasama yung VirtualBox. Antayin lang natin yan, tapos pwede na natin install sa may VirtualBox. So, ayan. So, after natin mag-install ng ISO file or yung ating Ubuntu server, punta na tayo sa ating VirtualBox na in-install natin kanina. So, dito, itong mga nakikita natin to, ito yung control panel ng VirtualBox. So, dito, may makikita tayong new. Dito sa new, dito tayo gagawa ng file. Next, dito naman sa open, dito pwede natin i-open yung mga existing virtual machine file natin. Tapos dito naman sa preferences, ito yung parang settings ng VirtualBox. Dito, pwede tayo mag-configure ng default machine folder. Pwede rin tayo mag-configure ng keyboard shortcuts. Meron din dito ang update, language, display, proxy. So, basically, ito yung parang global settings ng VirtualBox. Next, dito naman sa import, dito tayo pwedeng mag-import ng mga pre-configured na virtual machines, yung virtual appliance. Like, for example, yung may mga format na .ova or .ovf. So, dito natin sila pwedeng i-import or buksan. Next, dito naman sa export, dito natin i-export yung mga virtual machines na ginawa natin into a format na .ova or .ovf. Maganda to kapag gusto mong i-share yung virtual machine na file or yung naka-configured na. Before mo siya ma-share, kailangan mo na siyang i-export. So, since wala pa tayong existing virtual machine, punta tayo dito sa new. Create tayo ng virtual machine name. So, dito, kahit anong name pwede. Ito yung magsisilbing name ng virtual machine mo. Next, sa VM folder, kung saan natin gustong isave yung ating virtual machine. Ayan, okay na ako dito. Next,
sa ISO file, insert natin dito yung ating Ubuntu server na dinownload kanina. Ayan, dapat naka-ISO file siya. Next. Ayan. Click lang natin kung anong operating system yung gusto natin. So, Linux. Tapos, Ubuntu. Next, dito kung anong version ng Ubuntu yung gusto nyo i-download. Next, click Finish. So, ayan. Ito na yung ating ginawang server. So, after natin gumawa ng server, click lang yung Start. Click Start. Tapos, antayin lang natin siya ditong mag-load. So, ayan. Kapag ka nag-load na siya, may makikita tayo dito, try or install Ubuntu server. So, by the way, nasa may pagsisetup na tayo ng Ubuntu server sa VirtualBox. So, antayin lang natin to. Medyo matagal-tagal siya. So, ayan, kapag tapos na siya mag-load, then click lang natin yung English. Next lang natin to para mas-scroll natin siya. Tapos dito sa baba, merong done. Enter lang. Enter. Tapos, enter. Enter lang din. Tapos, click done lang. Next, click continue. Tapos dito, punta lang tayo sa may done. Ayan. Then, enter. Tapos, done. Continue. So, ayan. Dito na tayo sa may profile configuration. Dito, lagay natin yung name, yung pangalan natin. Tapos, kung anong gusto mo, pangalan ng server. Next, maglagay lang tayo ng password. Kapag katapos na, click lang natin yung done. So, by the way, guys, tandaan niyo yung username and yung password. Kasi mamaya gagamitin natin yan para makapasok. Next, skip for now. Tapos, done lang natin. Tapos, punta lang tayo sa baba. Then, done. Tapos, antayin lang natin siyang mag-load until may lumitaw na reboot now. After a couple of minutes, may lumitaw na reboot now, which means tapos na siya mag-load. Tapos na mag-load yung lahat ng mga files na kailangan. So, click lang natin yung reboot now. Enter. Tapos, antay lang tayo ng ilan pang minutes. So, ayan. Click enter. Tapos, may lalabas na ganyan. Wait lang natin siya. As you can see, meron nang lilitaw na ganyan. Tapos, enter lang natin yung username natin kanina, which is yung RV. Tapos, yung password. Tapos, click enter. Kapag may nakita kayo na welcome Ubuntu, tapos yung version niya dito, that means, okay na siya, or nakapasok na tayo sa loob. So, ngayon, iti-test natin if talaga bang na-install na natin yung Ubuntu server. So, lagay tayo ng command, yung Linux command dito. Try natin clear screen. Yan, na-clear. So, try natin mag-run ng ibang command kung saan papakita niya yung mga available na commands. Dito. Try natin itong gen. Click enter. So, as you can see, gumana yung command. So, ibig sabihin nun, na-install natin ng maayos yung ating Ubuntu server. So, kung gusto nyo pa ng mga iba pang commands, or kung gusto nyo ng cheat sheet, you can visit the official website of Ubuntu. Makikita natin dito yung CLI cheat sheet kung saan pwede natin siyang i-download.
And that's the end of this video. Thank you for watching.